Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. John Vic, posibleng ipa-extradite pabalik sa Pilipinas si Vitaly, yung Russian vlogger. Ibinahagi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na posibleng ipa-extradite pabalik sa Pilipinas ang Russian vlogger na si Vitaly Zodorovitsky kung mapatunayan siya mismo ang nagbigay ng suhol o nangurap habang nakadetine sa bansa. Ito ay kasunod ng mga pahayag ni Vitaly sa isang live stream kung saan ibinulgar niyang nakaranas umano siya ng korupsyon habang nasa kulungan. Sa live stream ng American streamer na si Aden Ross, sinabi ni Vitaly, "May cellphone ako sa buong panahon ng pagkakakulong. Blinag ko ang buong karanasan at ilalantad ko ang korupsyon. Lahat korupsyon. Nagbayad ako sa gwardiya. Ayos ka na." In English natin sa English sabi niya, "I had a phone the whole time I was in jail. I blogged the whole experience and I'm gonna expose the corruption. Everything. It's corruption. I paid the guard. You're good to go." Ayon kay Rimulya, maingat siyang nagsasalita ukol sa aligasyon dahil isang linggo lamang umanong nasa kustodya ng Bureau of Jail Management and Penology si Vitaly bago ito ilipat sa Bureau of Immigration Detention Facility. Gayunman, iginiit ng kalihim na kung mapapatunayang si Vitaly ang mismong nangurap, maaari itong magbukas ng kasong kriminal at maging batayan para ipa-extradite siya pabalik ng Pilipinas. Ito ang pahayag ng kalihim. Kung mapapatunayan niyang, bakit siyang magpapatunay? Kung mapapatunayan niyang siya mismo ang nangurap sa loob ng pasilidad, maaari namin siyang kasuhan at ipa-extradite pabalik dito. Ano ba ito? Matatandang inaristo si Vitaly noong April 2025 dahil sa umano'y pangharas sa ilang Pilipino para sa content. Kalaunan, na-deport siya pabalik sa Russia noong Enero 17. So ito, maraming nakapanood sa live stream na yun. I don't know, ano sa tingin niya? To me, masamang bukol na naman sa Pilipinas kasi nga, balitang-balita na ang corruption sa flood control scandal natin. Tapos ito, madagdagan pa, vlogger, maraming nanonood, sinasabing talamak ang korupsyon sa Pilipinas, nakakahiya na. Parang, nung may panahon noon na proud akong maging Pilipino. Example, nung presidente pa si Marcos Sr., estudyante pa ako noon. Pag nagsalita ang Marcos Sr., ang sarap pakinggan at marami ang pumupuri sa kanya. May balls, may tapang, may talino and everything. That was the time. Proud akong maging Pilipino. Sa ngayon, hindi na. Kailan pa? Nung kasikatan ni Manny Pacquiao sa boxing. Kailan yon? Nag-schooling ako sa US. 2005 to 2006. Marami akong mga classmates sa iba't ibang bansa. Pag malaman nila na I'm from the Philippines, lalapit sila. "Oh, Manny Pacquiao, he's so good." Yeah. So yun, proud na proud ako maging Pilipino dahil kay Manny
Pacquiao. Alam pa, nung panahon ni Tatay Digong, proud na proud ako maging Pilipino kasi pinupuri siya eh. Daming naiinggit sa ating mga Pilipino dahil meron daw tayong leader na matapang, may malasakit. Ngayon, wala na. Ayoko. Kaya nga ayoko munang mag-travel sa, lalo na sa US, sa ibang bansa. Dahil nakakapanghinayang. Hindi na proud maging Pilipino. Lalo na yung ginawa nila kay Tatay Digong. Alam mo, surrender mo ang sarili mong citizen sa isang foreign court. Dating presidente. That's too much. Wala nang dangal ang Pilipinas sa ginawa ng group effort na ito ng Administrasyong Marcos Jr. Kaya tama si Ambassador Locsin. PRRD was not arrested. He was kidnapped. Yeah, kinidnap siya ng sarili niyang ano. So, ito ngayon. Talamak ang korupsyon natin, flood control, madadagdagan pa ng ilalantad ng Russian vlogger yung nangyari sa kulungan. Kaya, ano yan? Laban bawi, ipapa-extradite dahil, I don't know parang salita pa lang yung sabi niya, I have cellphone. Kaya lang hindi pa niya inilabas. Paano kung ilalabas niya na yung kalunos-lunos na kalagayan ng ating mga prisuhan? So, lalong mapapaya ang ating bansa. Kaya, ito, sige, pa-extradite nyo, kasuhan nyo, lalong sisikat itong Russian vlogger nito kung gagawin nila yan. Mautak din eh. Although, hindi maganda yung ginagawa niya, yung hinaharas niya ang mga Pilipino para lang makapag-content, hindi maganda yun. Kaya tama lang yung ginawa na kinulong, then diniport. Kaya lang, mautak. Ngayon pala, all throughout his journey, sinadya ata niya yun para makapag-content at sisirain ang ating bansa, ipapakita kung gaano katalamak ang korupsyon sa ating bansa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandid ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni siyang kulang na taga-anog yero. So, muna ni ang iyang balay. Og karon mo na ni ang itsura sa atop ni angkol sa natagaan ng Ugyero. So mga putol-putol na jod og gipang butangan na gani og mga kahoy kay kung mag-ulan magtulo na. So nakita gyud nako nga kining atop ni angkol kuan na gid kayo. Pulihan na nagyod. So kinahanglan gyud nila nga magpulihan ni. So kara na gid kaayo nga mga yero. O karon ante angkol pila na ni katuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa inyong atop nga yero? 12 na katuig. 12 na katuig. Sa kadugayon na sa inyong atop nga nagantos na gid mo sa ulan. Ngano man sa 12 na katuig ante nga wala gid mo nakapalit og yero nga aron mapulihan ang inyong atop. Tungod man gud sa pagkawalad una mo magtrabaho mi sa yuta nga bisan abuno na galisod pud gihapon unya dayon plano unta namo nga gayuhon gali pero wa magyud namo ika-afford na kay among mga anak estudyante. Na siya nga murag alanganin gid kami. Bisan pasalamat ako karon nga ana ay bisan og gamay panabang dako na sa amo pagpasalamat nga sila kamo ang giagian og mga panalangin nga nakaabot din sa amo. So nagpasalamat kami sa sponsor ni karon sa among napaymuslan nga sin yung gipiyal sa amo. Salamat kaayo among pasidungog kaninyo nga hinaot unta nga magmalampuson ang mga katuyuan para inyong gihimo karon. So unsay trabaho dai nimo kol? Gapanguma Farmer mag-uuma lang gyapon. Oo, so pila nang imong edad day kol?
Sa isay. Sa 66, so alanganin na gyud ang imong pagtrabaho. Oo, sa katigwa una. Ikaw ante, pila na imong edad? Kuan ako sa isinta. Sa 60 na. So pila ang inyong estudyante nga ginasuportahan sa Kuan ni pagpa-eskwela? sila Upat. Upat unsa na yung mga grade? Nagkuan ni sila grade 12, nag-graduate na. Karon pa sila ga trabaho, unya na kining naapay isa nga graduate karon. So dito ra gyud ang inyong kwarta sa inyong mga estudyante. Oo, dito. Oo, so salamat ka ante. Salamat sa Ginoo sa nagtabang sa sin sa amo ina. Oh, salamat Kini ka, ang ante. mga puso gyud nga mga